Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam kong pera ko lang ang habol mo. Pero pinakasalan pa rin kita dahil mahal kita. Handa ko rin ibigay sa iyong lahat-lahat. Pero bakit ito pang iginanti mo? Hindi kita mapapatawad. Buhay ang inutang mo, kaya buhay din ang sisingilin ko. At ako mismong papatay sa iyo. Papatayin ka ng multong ginawa mo! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Ano, Daddy? Magpapakasal kayo sa kabit nyo? Ha, isa itong malaking insulto. Lalong-lalo na kay Mami. Lara, mahigit 1 taon nang walang mami mo. Nananahimik na siya. Bakit? Porke ba wala na si Mami, pwede mo nang gawing legal ang kalokohan nyo? Please, anak, unawain mo ko. Huwag mo naman akong alisan ng karapatang lumikaya. Yes, oo, Daddy. Karapatan yung muling mag-asawa. Pero wag naman sa hampas lupa na yun. Napakahabang panahon nagdusa si Mami ng dahil sa kanya. At maging sa kanyang hukay, dala pa rin niyang sama ng loob. Kaya hindi ako papayag. Pero Lara... Basta, ayoko maging madrastang malditang yun. Ikinalulungkot ko pero buo ng pasya ko. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan ko si Marieta. Tama ang anak mo, Kuya Alpon. It's not a good idea. Ano ba talaga ang motibo mo? Julio, mahal ko si Marieta. Ganun lang kasimple yun. Kuya, pera mo lang ang habol niya sa'yo. Sa umpisa pa lang, alam mo na yun. Wala akong pakialam. Ito na ang pagkakataong makapiling siya ng lubusan. Pati na rin ang anak namin. Pagkalipas ng 18 taon, makakasama ko na rin ang aking mag-ina. At iiwan mo si Lara. Kaya siya naman ang hindi mo makakasama, ganun ba? Siyempre hindi. Magsasama-sama kami sa iisang bubong. Aba, di para mo na rin pinagsama ang 3 manok sa isang kulungan. Siguradong araw-araw na sabong ang iyong masasaksihan. Bakit anak? Tumututol ka ba na makasal ako sa tunay mong ama? Siyempre, Mami, gusto ko. Pero yun po ba talaga ang gusto ninyong mangyari? Ito na ang pagkakataon mo. Kapag nakasal kami ni Alfonso, hindi ka natatawaging bastarda at aapihin ng kapatid mo. Carmen, anak, para sa iyong gagawin kong ito. Para po sa akin o para sa inyo? Para sa atin. Para sa ating magandang kinabukasan. Bakit wala ka yata sa kondisyon? Hindi ka ba masaya? Ang tagal ko kasing pinangarap na malibot ang buong Europe. Narito na tayo ngayon sa Europe. Kaya natupad ng pangarap mo. Sa loob ng 1 buwan, na honeymoon natin, lilibutin natin talaga ang Europe. Sana noon pa, Alfon. Masyado kasi ako nasilaw sa kislap ng salapi. Hanggang pangarap lang pala ang marangyang buhay na pinapangarap ko. Pwede ba, huwag na nating pag-usapan ang bagay na yan. Matagal nang tapos. Ang importante ay ang ngayon. Magkasama na tayo at mabubuhay tayo ng maayos at tahimik kasama ng anak natin. Pero paano si Lara? Sa palagay mo kaya patatahimikin tayo ng anak mo kay Claudia? Nilait-lait niya kami mag-ina sa loob ng mahabang panahon. Pero okay lang. Hindi na ako isang kabit. Kaya hindi ko hahayaang patuloy pa niya kaming alipustain. Masamang-masama talaga ang loob ko, Tito Julio. Lara, Hindi ko akalain na magagawa yun ni Daddy. Napakaswerte naman ang kiridang yun. Lara, hindi na siya kirida. Legal na siyang asawa ng daddy mo. Siya na ang iyong stepmother. Basta, di ko siya matatanggap.
Pati na rin yung anak niyang bastarda. Hindi na rin bastarda si Carmen. Magka-level na kayo ngayon. Tito, kahit pa anong sabihin nyo, hindi na magbabagong tingin ko sa mag-inang oportunistang yon. Lara, At kahit kailan, hindi ko sila matatanggap. Pagsisisiyan ni Daddy ang ginawa niyang kahangalan. ano ngayon ang binabalak mo? Magre-rebelde ka? Maglalayas ka? Ay, bakit Ganun ko ba? naman gagawin yun, ano? Eh. O, edi para ko na rin pinamigay si Daddy sa kanila. Ganun. Ano sila sinuswerte? Akala siguro nila, nakatungtong na sila sa langit. Nagkakamali sila. Dahil sinusumpa ko, gagawin kong impyerno ang buhay nila. Mukhang nawiwili ka na dyan, ah. Sinasamantala ko lang ang pagkakataong mag-enjoy. Sige lang, magpakasaya ka ng gusto. Pero sana naman ay maanggihan ako ng kapritsyo mo. Baka malibang ka ng gusto at makakalimutan mo na ang mga plano natin. Ha? Ewan ko. Bahala na. Anong bahala na? Leche ka, Marieta. Huwag mo akong gagaguhin, ha? Dahil baka ikaw ang unang mabaon sa hukay. Pwede ba, Gary? Saka na lamang natin pag-usapan ng bagay na yan. Minsan lang mangyari ang ganitong pagkakataon. Kaya huwag mo naman sanang sirain ang araw ko. Okay, fine. Magpakasarap ka ng gusto. Hindi ko babasagin ang trip mo. Oo, trip to heaven ka ngayon. Pero sa oras na magkamali ka, sa impyerno ka makakarating. Hoy, bastarda. Hindi porket pinakasalan ni Daddy ang haliparot mong nanay, pwede na kayong maghari-harian sa pamamahay na ito. Lara, okay lang na light-lighty mo ko at tatanggapin ko lahat ng masasakit na salitang sabihin mo. Pero huwag mo namang babastusin si Mami dahil baka hindi ako makapagpigil. Mapatulan na kita. Uy, matapang ka na, ha? Manang-mana ka talaga sa nanay mo makapalang muka. Ang yabang mo umasta, Carmen, ha? Kala mo kung sino ka na? Isa ka lang langaw na nakadapo sa kalabaw. Tama ka. Pag magkasama tayo, nagmumukha nga akong langaw. Mukha ka kasing ebak. Maldito ka talaga! Ano? Masakit ba? Naramdaman mo bang sampal ko? Alam ko, hindi ka nasaktan. Ayun o, tingnan mo. Namula pa nga yung palad ko dahil sa sobrang kapal na mukha mo. Sige lang. Palalagpasin ko ito. Hindi kita papatulan dahil ayokong bumaba sa level mo. Wow! Grabe! Nag-level up ka na nga. Ang taas na ng tingin mo sa iyong sarili. Pero kahit ano pang gawin mo, kahit pa magdamit ka ng ginto, basura pa rin tingin ko sa'yo. Isang basurang nilalangaw at umaalingasaw. Oh, Daddy. Kumusta ang honeymoon nyo? Nag-enjoy ba kayo? Oh, siyempre naman. Ikaw, kumusta kayo ni Carmen habang wala kami? How I wish na sana magkasundo kayo at hindi nag-aaway. Of course. Enjoy na enjoy ako sa company ni Carmen. Hindi kami nag-away. Sa katunayan nga, ang saya-saya pa namin nagkukwentuhan at nagtatawanan. Di ba, Carmen? Hoy, ano ba? Magsalita ka naman. Opo, Daddy. Okay lang po kami ni Lara. Talaga? Magkasundo na kayo? Don't worry, tita. Hindi ako magiging kontrabida. Welcome na welcome kayong mag-ina sa pamamahay na ito. Pwede na kayong magbuhay reyna at prinsesa. Di ba yun naman talagang matagal yun ang pinapangarap? Lara, Bakit, Daddy? Manhid ba kayo? Hindi nyo ba nararamdaman ang tunay na motibo nito mag-inang oportunisan to? Sinasabi ko na nga, be. Umaarte ka lang. Oh, at nagsalita ang hindi maarte. If I know, inaartihan mo lang si Daddy kaya nauto mo siya. tama na, Lara. Sige, Daddy! Kampihan mo siya! Pamukha mo sa akin na wala talaga akong walaga sa'yo. Grow up. Hindi ka na bata. Kaya pwede ba, lawakan mo naman kahit konting yung pangunawa. No! Kahit kailan, hindi ko maunawaan yung kahangalan at katarantaduhang ginawa nyo. Ang bango mo. Bagong paligo kasi ko eh. At shield bath soap ang sabon ko. Shield bath soap? Ang gandang pangalan.
Sa Tagalog, pananggalang. Tama ka. Dahil ang Shield Bath Soap ay pananggalang sa sakit na dulot ng germs at bakterya dahil meron itong antibacterial na kaparehas ng leading brand. At hindi lang yun, meron din itong malasakit sa balat dahil meron itong active skin moisturizer. Kaya pala magandang yung kutis. Very fresh and young looking. Siyempre naman. Kaya Shield Bath Soap na rin ang gamitin mo. Sinabi mo eh. Alam mo naman ako, isang kapatid na masunurin sa kuya. Siya nga pala. Nagawa mo na ba yung ipinagagawa ko? Oo, tapos na. Dumaan ka na rin sa opisina bukas para mapirmahan mo na. Wala ka na bang babaguhin? Yung ba talagang gusto mo mangyari? Basta't sa ngayon, yon ang nakikita kong tama. Ayoko kasing maging unfair. Huwag mong sabihin yan. Dahil ang isang bagay na fair sa iyo ay maaaring maging unfair sa paningin ng iba. Hindi ko na problema yon. At kung anong ginawa kong desisyon, yon ang masusunod. Sigurado ko bang walang nagmamanman sa'yo? Hindi ka ba nasundan ng mga tauhan ng asawa mo? Ewan ko. Ano ngayon? Dapat nag-iingat ka. Marieta, baka mapahamak ako dahil sa kapabayaan mo. Ano ba magagawa ko? Hindi ko kontrolado ang mga bagay na ginagawa ni Alfon. Pero huwag ka mag-alala. Dahil nag-iingat naman ako. Dapat lang. Dahil ayoko mabulilas ang plano natin. Nagawa na natin ang unang hakbang. Kaya ang isusunod naman natin ay ang alamin kung may nagawa na siyang last will and testament. Kailangan malaman mo yun sa loob ng 1 linggo. Kung wala pa, edi mabuti. Pero kung meron na, dapat mong malaman kung magkano ang mamanahin mo. Yan ang ba ang sasabihin mo? Sana tinawagan mo na lang ako. Hindi lang yun ang dahilan kung bakit kita pinapunta dito. Gusto kong makatiyak ako. Kung ako pa nga ba ang nagmamay-ari sa'yo. Malay ko ba? Kung tuluyan ka nang nakuha sa akin na unggoy na yun. Yan naman kasi ang hirap sa iyo eh. Sinulsulan mo akong magpakasal kay Alfon. Pagkatapos, pagdududahan mo ko. Bahagi talaga yun ng ating plano. At kailangan nating maisakatuparan yun sa lalong madaling panahon. Huwag na nating hintayin pang makatulog si Alfon. Dahil kapag nangyari yun, siguradong sa kangkungan tayo pupulutin. Bakit ngayon ka lang? Pasensya ka na. Napalabang kasi ako na madyong sa mga amiga ko. Napasarap yung laro namin kaya inabot kami ng umaga. Mahjong? Nakailang laro ba kayo? Siguro panay ang salat mo, no? O baka naman ikaw ang sinasalat kaya enjoy na enjoy ka. Mukhang may tono yung pananalita mo. Bakit? Sintonado ba? O natumbok ang tamang nota? Ano ba pinagsasabi mo? Marieta, wag mo kong gawin tanga. Malakas ang kutob kong nakipagkita ka sa kalaguyo mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, wala na kami ni Gary? Papayag ba naman siya magpakasal ako sa iyo kung mayroon kami relasyon? Magaling. Ang usay mong mga tuwiran. Parang gusto ko nang maniwala. Bakit? Ano pa bang gusto mong gawin ko para maniwala ka? Gaya ng nasabi ko, hindi ako tanga. Kaya binabalaan kita. Tigilan mo ng katarantaduhan mo. At kung hindi, magsasama kayong dalawa sa impyerno. Narinig ko kanina ang pag-uusap niyo ni Daddy. Hindi ko lang pala oportunista. Malandi ka rin pala. Kung sa bagay, una mo nga palang nilandi si Daddy, kaya ka naging isang kirida. At ngayong mag-asawa na kayo, ikaw naman ang merong kabit. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Lara. Dahil pag napikon ako, lalaslasing ko yung dila mo. At ikaw pa ngayon ang may gana magalit? Hoy, Marieta, ang galing mo. Gusto mo talaga maging reyna sa pamamahay na ito, no? Pwede ba? Huwag kang umasta na akala mo kung sino ka. Sampid ka lang dito. Hindi ako sampid. Alam mo yan, hindi na ako kirida. Dahil ako na ang legal na asawa ng daddy mo. Tama yan, Mami. Huwag mo na siyang patulan. Ay, nako. Dumating pa ang isang couple mooks. Kapag mga ganitong tao magiging kasama mo, siguradong matutuyuan ako ng dugo. Hindi mo na kailangan ng dugo dahil wala ka namang puso na dadaluyan nun. Mas mabuti pa rin siguro ang walang puso kaysa katulad yung walang hiya, mapagsamantala, oportunista. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Alam ko bitter ka lang, kaya ka nagkakaganyan. Hindi mo matanggap na si Mami na ang reyna sa pamamahay na ito. Siya ang pumalit sa trono ng nanay mong matagal nang inuuod at nabubulok sa hukay. Hongkong? Ay!
Hayop ka, Lara? Nakakadalawa ka na. Eto pa pangatlo. Aray, ako naman! Sige! Ay, ikaw walang layak! Papatayin kita, maldita ka! Sige, Lara! Lara, lumaban ka! Tingnan ko lang kung hanggang saan ang tapang mo! Ay, maayop kayo! Bakit mapagtulungan niyo ako? Hindi na kayo urungan! Walang Tigilan niyo! Huwag niyo kaming awatin! Papatayin ko mga hayop na yan! Tama na! Sabing tama na! Ano ba? Hindi makikinig sa akin si Lara, kaya ikaw na lang ang pakikiusapan ko. Hanggat maaari, huwag mo na siyang papatulan. Hindi naman po ako nag-umpisa ng away, kundi siya. Kaya nga huwag mo na siyang patulan. Habaan mo na lang ang pasensya mo. Pero Daddy, 3 beses na niya akong sinampal. At binabastos pa niya si Mami. Umaabuso na siya kaya hindi ako pwede magsawalang kibo na lamang. Sa bagay, namumula pa rin ang mukha mo. At dumudugo pa ang labi mo. At tignan po ninyo itong leg ko. Puro kalmot na niya. Ba, oo nga no. O sige, maligo ka muna. Gumamit ka ng Shield Bath Soap para hindi ma-infeksyon yung mga kalmot mo. Iyon naman po talagang gamit kong sabon. Kaya protektado ako sa sakit na dulot ng germs at mikrobyo. Ay nako, how I wish na sana pwede ring daanin sa ligo ang problema niyong magkapatid. Sabi ko naman kasi sa'yo hindi mo maaaring pagsamahin sa isang bubong ng 2 mong anak. Ano ngayon ang napala mo? Di naging replika pa sa kanilang away. Sa umpisa lang siguro yun, masasanay din sila sa isa't isa balang araw. Ay, naku, sana nga. Pero sa nakikita ko, baka nga lalo pang lumala ang away nila pag hindi mo sila pinaghiwalay. Saka ko na lang yun po problemahin. Meron akong mas dapat patutunan ng pansin. Hindi pa kasi tinatantanan ni Maria at ang kalaguyo niya. Problema ba naman yun? Di itong ba mo? Julio, kilala mo ako. Hanggat maaari ayoko ng gulo. Bakit dadaanin ko sa dahas kung makukuha ko naman sa diplomasya? Lahat ng bagay dito sa mundo, may katapat na presyo. Anong gagawin mo? Susuhulan mo? Oo, at kinausap ko na rin si Marieta. Ha? Kailangan patunayan niya na mapagkakatiwalaan ko siya. Dapat na mag-cooperate siya sa gusto kong mangyari. Magkita tayo bukas sa park na lagi natin pinupuntahan. 9:00 ng umaga. Bakit? Ano ba problema? Basta kailangan natin magkita. May importanteng bagay akong sasabihin at ayokong sa telepono tayo mag-usap. Okay, sige. Pupunta ako. Anong sabi niya? Darating daw siya. Mabuti naman kung ganon. Sa wakas, makakaharap ko na rin ang gagong yon. Pero, anong gagawin mo sa kanya? Parang nag-aalala ka pa sa kanya. Sa'yo ko nag-aalala. Baka kasi kung saan mauwi ang pagkikita nyo. Huwag kang mag-alala. Dadaanin ko siya sa diplomasya. Pero lang ang katapat niya para manahimik na siya. Anak ng teteng. Mahigit 1 oras na ako naghihintay. Wala pa rin siya. Mukhang ginagago lang yata ako ng babae niya na. Hindi kaya bumaliktad na siya. Leche ka, Marieta. Huwag mo akong tatraydorin. Kanina ka pa ba? Ikaw? Kilala mo ako? Ngayon lang tayo nagkita, hindi ba? Kung sa bagay, kilala rin naman kita. Anong... Relax ka lang, ibig sabihin Gary. Hindi tayo mag-away. Sa katunayan, may maganda pa nga akong offer sa'yo na alam kong ikatutuwa mo. Pwede ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Ikaw ang may kailangan sa akin. Eto, kunin mo. Ano yan? Ano pa? Edi cheque? Sige, kunin mo na. 1,000,000 piso. Para saan ito? Tantanan mo na si Marieta. Ayoko nang makikipagkita ka pa sa kanya. Oh, bakit hindi ka makasagot? Naliliitan ka ba sa 1,000,000 piso? Maliit talaga to. Dahil alam kong barya lang ito sa'yo. Oo, barya lang sa akin yan. Dahil barya lang ang katapat mo. At sa isang katulad mong patay gutom, napakalaking halaga na yan.
Baka nga hindi mo kitain ang halagang yan sa 5 taon mong pagtatrabaho. Alam mo, sa lahat ng ayoko, yung iniinsulto ako at minamaliit ang aking kakayahan. Uy, pinunit mo ang tseke? Bilib din naman ako sa angas mo. Gaya ng nasabi ko, ayoko nang iniinsulto ko. Kaya kung mag-o-offer ka, dagdagan mo. At ayoko ng tseke. Cash ang gusto ko. O sige, madali naman akong kausap eh. Pumunta ka sa opisina ko sa Makalawa at ihahanda kong cash na gusto mo.